Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening din po, Father. Miyerkules Santo na po, napakabilis ng araw. Bukas ng hapon, gaganapin na ho natin ang simula ng tinatawag natin na Paschal Triduum, yung 3 araw ng napakahalagang sandali sa buhay ni Kristo. At bago dumating po yun, parang napakarami nang nangyari nitong mga nagdaang araw ho, no? Nung linggo, sinimulan natin sa ating linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon, ang pagbabasbas din ng palaspas. Lunes, nagkaroon po tayo ng ating prosesyon ng mga imahen. At ngayon po, naghahanda na rin ho tayo para sa Paschal Triduum. Mamaya, pagtapos ho ng misa, magkakaroon ng recollection ang mga napiling maging 12 apostol. At yung ating pong mga kabataan na napanood natin nung linggo, yun ay patikim pa lamang. Sapagkat sa Biyernes, yun ang the real thing. Yung kanilang matagal ng pinaghahandaan at pinaghihirapang pagdudula o kalbaryo. Kaya supportahan ho natin yun. Sumama tayo sa Biyernes ng umaga. Ako, kung napanood ho ninyo nung linggo, napanood nyo ho ba nung linggo yung ating mga kabataan? Sari-sari ho ang reaksyon. May mga bisita ko, sabi nila, "Grabe, Father, pinagkagastusan." Talaga nga naman, pag nakita nyo yung kanilang costume, dinaig ang teatro talaga. At yung galing nilang gumanap, yung karakter nila, naalala ko nung ako ay kabataan sa aming parokya sa Bacood, sa Santa Mesa, nagkaroon din kami ng musical play. Yun ay sinakulo rin. Then naisali ako. Sabi ko sa nanay ko, "Ma, nakasama ako, manood ka." "Kailan ba yan?" "Sa ganito, manood ka." "O sige,
Excited silang lahat, buong pamilya namin, nandun na. Eto na, simula na. Inaabang ako ng nanay ko, nakaredy na yung camera. Di film pa noon, 12 shots, 24 shots. Pag mayaman ka, 36 shots. No? Titipirin mo talaga yon. Kung hindi, mapipingot ka pag pangit ang kuha mo. Nakaredy na ho. Nung ako ayan na ang anak ko. Alam niyo po, eksena ko, no? Andun si Kristo. Tapos lalapit ako kay Kristo. Tapos hahalikan ko si Kristo. Tapos tataas ko yung bag. Tatawa ako, tatakbo. Sabi ng nanay ko, Judas pala. Judas pala. Ang tawag ho sa araw na ito ay Spy Wednesday. Inaalala natin kung paano sinira ni Judas ang pagkakaibigan nila ni Jesus. Hindi si Jesus ang sumuko. Sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo, up to the last minute, umaasa si Jesus na magbabago si Judas. Pero ipinagpalit niya sa pera. At maraming Judas hanggang ngayon. Minsan nasa loob ng banyo, Judas ka, lumabas ka diyan. Minsan nasa loob ng bahay. Minsan nasa jeep, God knows who does not pay. Nagkalat ang maraming Judas ngayon. Buhay pa rin. At huwag tayong magtuturo. Baka bumalik sa atin. Pag sinabi nating paghuhudas, ito yung pagtataksil. Kung paano sinira natin ang tiwalang ibinigay sa atin. Kaya nga, Spy Wednesday, ito ay hindi lang tungkol kay Judas na ipinagpalit si Kristo sa pera. Ito rin ay tungkol kay Kristo na nantiling tapat sa kanyang Judas na kaibigan. Ito'y mahirap na imbitasyon. Mas mahirap pa ito sa isang taong masama na pinagbabago natin. Kuminsan ang mas mahirap ay yung manatiling mabuti. Kuminsan yung mga masama, unti-unti kaya namang magbago eh. Pero kuminsan ang mahirap ay yung piliin mo pa rin maging mabuti. Sa kabila ng kawalang niya ang ginagawa ng iba. Sa kabila ng mali, pangit at masamang ginagawa ng iba. At mga kapatid, pinatunayan ni Kristo bilang taong totoo. Pwede naman eh. Kaya naman. Kung titignan ho natin ang naging kwento ng pagkakaibigan ni Judas at ni Jesus, paalala ho sa atin, una, huwag mong ipagpapalit sa posisyon, sa pera, sa karir, sa kasikatan, sa pwesto, ang mabuting tao sa buhay mo. Huwag. Kaya ito ang pagdasalan natin ngayong mahal na araw. Lord, kung medyo napapabayaan ko na yung mga tunay, yung mga totoo, yung mga tapat, tulungan mo akong huwag silang mawala sa akin. Ipagdasal natin yung mga taong patuloy na nagmamalasakit sa atin, yung mga patuloy na tumutulong, nagmamahal, rumirespeto, at tumatanggap sa atin. Ipagdasal natin sila. At pangalawa, huwag nating kalilimutan, isa lang daw, isang kasalanan lang ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang kasalanan ni Judas. Ito yung kasalanang hindi natin sinabi. Bakit daw may mga tao sa impyerno? Dahil ba pumatay sila, nagnakaw sila? Hindi lang yun. Kaya sila napupunta sa impyerno dahil tinatanggihan nila ang pagpapatawad ni Kristo. Ito ang nawala kay Judas.
Kaya nga, pangalawang dasal natin ngayong mahal na araw, Lord, palakasin mo ang loob ko. Na wag ko nang itago, wag ko nang ipunin, wag ko nang paramihin ang kasalanang meron ako ngayon. Araw-araw, laging nakahanda ang Panginoon na maging tapat sa iyo. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, tandaan natin, kahit sinasabi, kahit pinatutunayan, kahit pinamumukha ng mundo, na marami pa rin pwedeng magtaksil sa iyo, huwag mo kalilimutan, mas marami pa rin katulad ni Kristo na pwedeng maging tapat sa iyo, na pwedeng magpatawad sa iyo, na pwedeng magmahal sa iyo. At sana, araw-araw, sikapin natin, huwag maging Judas. Sikapin natin maging tapat tulad ni Kristo. Amen.